Alright guys, so tunay nga napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. So yon, let us settle na tayo sa ating mga puan at ihanda ang ating mga sarili at sa pakikinig ng Word of God na ihahatid sa atin ng ating butihing pastora. Gandang gabi po guys. Sabi tayo konti rito. Para intact lang. We have a wonderful worship time. Nabuboost yung ating energy. Tama ba? So, hindi na natin ito magagawa pag tayo ay senior na. At yung mga senior nga, how they wish they still can dance and jump and walk. Di ba? Pero, ang isip man nila gusto, pero ang katawan ay hindi na. Hindi maayaw. Hindi na kaya. Gusto nga eh. Hindi na kaya ng katawan. Kaya tayo mga kabataan, no? Galaw-galaw din, lalo na kapag magpupuri sa Panginoon. Saan ba binibigay yung energy? Sa sports. Saan pa natin binibigay yung energy natin? Nagsusumba. May nagsusumba ba rito? Mga matatanda ng mga babae, no? Mga naka-neon. Sino pa? Sino pa rito yung medyo active siya? Saan niya binibigay energy niya? Mga kadalasan sa atin, lagi na tayo nakaupo sa office, no? O kaya sa school. Wala kayong activity. Ayan. Saan? Trabaho. Construction. Active na active. Pintura, pukpok. Sino pa? Tricycle. Yung arms. May iba pang active dito sa work. O basta yung physical lana, iba upo na lang sa lakad. Okay. So, ito youth lang natin nabibigay, kaya bigay na natin yung best natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka pa matanda. Oo, nga, galaw-galaw matanda. Bata pa tayo. Tsaka baka yung iba sa atin nahihiya. Pero, eto guys, share ko lang. Alam nyo ba, okay na? Kasi parang may katod. Okay na. Okay, sige, let's all take a second to pray. God, we thank you. We pray na muli niyo pong i-reveal ang inyong sarili sa amin pong kalagitnaan. Marami po kaming matutunan na inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong sa mga encounter at pakikitagpo niyo po sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Alam niyo mga kabataan, habang nag-worship tayo and we're giving our best to God, meron tayong mga invisible things. Hindi natin nakikita, pero totoo. I remember yung isang babaeng vision holder ng Jesus Reigns. Sino po naka-attend na sa Jesus Reigns? Somewhere sa Luneta o kaya dun sa QC Circle. Naka-attend na kayo. Meron kasing pinagkalooban ng vision noon kung ba't nagkaroon ng Jesus Reigns every November 30, simultaneous sa Cebu. Actually, nag-originate yun sa Cebu. Tapos, hanggang sa nadala yung vision sa Manila, hanggang 82, ilan provinces sa Pilipinas? 81, 82? 81 ata? 81 provinces? 82 provinces sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Simultaneous silang nagse-celebrate ng Jesus Reigns. At di ba bago mag-start, sumisigaw tayo ng 7 beses na Jesus Reigns, di po ba? At alam nyo ba, yung babae na yon natanggap niya yung vision, hindi po siya pastor. Simpleng member lang siya ng church na in love sa Diyos. Na naluluha nga siya kapag praise and worship kasi nakikita niya yung mga tao kapag nagpe-praise and worship. Ba't di sila masasaya? Hindi ba nila nakita at naramdaman yung ginawa ng Diyos sa kanya? Pag nakita niya yung babae kay si Ma'am Gina, pag narinig niyo siya mag-preach, para siyang apoy, umaalab siya. Grabe yung passion niya. She's not a pastor. She's just a member of a church somewhere in Cebu. Until one day, nagkaroon siya ng vision,
pinakitaan ng Diyos ng vision, yung sister na yon na magkakaroon ng Jesus Reign celebration all over the world, in Philippines, sa iba't ibang bansa. Tapos habang nakita niya sa vision na kapag daw sumisigaw ang tao na Jesus Reigns, ay para daw nilang sinisipa ang gawa ng kaaway. Parang pinapatalsik nila ang gawa ng kaaway kasi pag nagsashout sila na, Jesus Reigns! Pag sinabi mo kasing Jesus Reigns, hindi lang siya title eh. Parang walang ibang naghahari kundi si Jesus. Para kang sumisigaw sa sarili mo, sa kaluluwa mo na walang ibang hari kundi si Jesus. And sumisigaw ka sa mga invisible beings na walang ibang hari kundi si Jesus. That's why that is what is happening when they are shouting, when we are shouting Jesus reigns. And that's the same thing kapag tayo nagwa-praise and worship kay God. Not just to have a good time, but in the invisible realm, sa ating praise and worship, lalo na pag kumakanta tayo ng malakas, para nating dinidiktahan ng kaaway. Ng rebuke. We rebuke the work of the enemies and we magnify the name of the Lord. It is not just you worshiping God. Tatlo yan nangyayari. Yan yung napapansin ko. Tatlo ang nangyayari pag nag-worship tayo. Ikaw, kinakausap mo yung sarili mo na huwag ka malungkot, huwag ka ma-discourage, huwag ka ma-de-focus. Jesus, di ba? Tuwing nag-worship tayo, nalalagay tayo sa tamang landasin. Pangalawa, siyempre, higit sa lahat, naluluwalhati mo si Jesus. At pangatlong nangyayari, dinidiktahan mo at nire-rebuke mo yung gawa ng kaaway. Katulad nung kay David at kay Saul. Alam niyo ba yung kwento nun? Na naghahanap si Haring Saul ng marunong sa musika, sound, di ba? Instrument. Bakit? Binabagabag siya ng masamang spirito. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanyang mental, emotional, bagabag siya at pakiramdam niya ang lulunas noon ay musika na makalangit. Kaya naghanap at nakita nga si David na marunong tumugtog ng harp at nandun sa kanyang presensya ng Diyos. At tuwing tumutugtog si David, ano nangyayari kay Haring Saul? Ano nangyayari po? Kumakalma dahil napapatalsik yung gawa ng masamang spirito. That's what's happening. Kung nararamdaman yung binabagabag kayo ng masamang spirito sa puso't isip nyo, that's your weapon. Sing songs to God. Play music. Kapag nararamdaman nyo na dito nga sa iba't ibang lugar, sing spiritual song, godly songs to God. That's our weapon. So yan yung napapansin kong 3 things na nangyayari whenever we worship God. We glorify God. We help ourselves. We preach to ourselves. We sing to ourselves. Na, come on, don't be sad. Rejoice, be happy. This is what the Lord has done to your life. And we are telling the enemy, get out of my life, get out of this place. You are not welcome here. Only Jesus, only the Holy Spirit. So practice doing that whenever, and kaya nga praise you anywhere. So alam nyo mga kabataan, nasa series tayo sa ating church ng The Holy Spirit in You, The Holy Spirit in Me, The Holy Spirit in Us. Kung umating kayo po ng MPEG, mas marami pa at malalim pa yung pagkilala nyo sa banal na Spirito. Sa relihiyon, hindi natin na ikakaila, naririnig natin yung Spirito Santo. Di ba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Spirito Santo. Ang tanong, pinapakilala ba at kilala nyo ba ang Spirito Santo? The Holy Spirit in us. The Holy Spirit in us, I can say is, we are never alone if the Holy Spirit is in us. Kaya ito yung ating pagbubulay-bulayan. Kahit nag-iisa ka, sa totoo lang, you are never alone. Basahin nga natin. Sabay-sabay po tayo. Kapag Bible verse, sabay-sabay po natin basahin. Okay, John 14. Who leads into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you now and later will be in you. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. That's why napakaganda. The Holy Spirit is not only with us. Iba kasi yung with us, kasama, na pwedeng bye-bye, uwi na ako. Pero sabi pa rin, that later will be in us.
na ituro naman siguro yung English ng with, tsaka in. Pag sinabing with, kasama, pero pag in, inside you, nasa loob. That's why we are never alone. Dahil ang Holy Spirit, hindi lang siya bagay o kung ano man, siya ay person na pwede nating maging best friend, pwedeng, ang dami niyang mga pagpapala sa atin. So, ipaaralin natin yan. Ang una niyang pagpapala, ang una niyang job or responsibility and role with us is una, according to Romans 8 verse 26, to help us in our weaknesses. Sino rito may weakness? Every one of us. Kahit si Superman man, kahit siya man ay Superman, meron siyang weakness. Grabe no, Superman na. Pero tayo, hindi naman tayo superhero. Walang mutant sa atin, di ba? Kahit sa Avenger, di ba, may mga malalakas doon, mga God of Thunders or whatsoever, pero may mga tao doon, yung si Hawkeye, di ba? Tao lang siya. So, kahit gano'n man sila, meron silang mga kahinaan. So, ang Holy Spirit, nais kong sumaakin, nais nating sumainyo dahil tinutulungan pala niya tayo sa ating mga kahinaan, anumang aspeto yan. In Romans 8 verse 26, come on, youth, and the Holy Spirit helps us in our, for example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Kapag may kahinaan tayo, nalulugmok tayo, nanghihina tayo, kasi nga kahinaan. Pero the moment na naisip mong hindi mo kayang gawin, mas lalo kang manlulumo, di ba? Pero ang banal na spirito, hindi kanya, sabi ko sa iyo, yan kasi, ang ginagawa niya, tinutulungan kanya, ina-uphold at ina-uplift kanya sa oras ng inyong kahinaan. And another role ng Holy Spirit, ito sinasabi po natin sa inyo, para makita nyo na ang Holy Spirit hindi lang pala yung dove, fire, na symbol, kundi pwede pala siya sumaakin at ito pala yung gusto niyang gawin sa buhay ko. The Holy Spirit comes to comfort us. Siya ang ating comforter. Siya yung tumutulong sa atin para tayo ay hindi tuluyang, alam mo yun, malungkot at malugmok sa ating mga nararamdaman at nararanasan. I do not know how the Holy Spirit will comfort you. And that is the best part. Dahil kilala tayo ng banal na spirito, kaya alam niya kung ano yung makakapag-comfort. Sasabihin niya sa'yo, comfort ko, mag-add to cart ka. Holy Spirit kaya yun? Tingin niyo. Ha? Paano ko comfort ka kasi, di ba, pag nag-add to cart ka? At inisip niyo, siguro Holy Spirit yun. Okay, itong comfort na to, ang Holy Spirit is really, ito lang masasabi ko, when it comes sa role ng Holy Spirit, it will drive you closer to Jesus. Kung meron mang comfort na hindi ka mapapalapit kay God, huwag nyo nang isip-isipin pa kung ano yon, automatic, it's not the Holy Spirit. Kung ang comfort niya ay hindi ka mapapalapit sa Panginoon. Ang Holy Spirit, ang Panginoong Jesus, never silang nagkaroon ng conflict. According to the Bible, ang Holy Spirit will lead you and will tell you kung ano yung sinasabi ni Jesus. Kaya ayan, maging discerning, maging mature tayo sa ating isipan. Kung itong natatanggap kong tulong at comfort, dinadako ko kay God, thank you, this is from the Holy Spirit. At kung hindi, wag na lang. Katulad si Lucifer, si Satan, nag-o-offer siya kay Jesus, di ba? May gusto rin siyang ibigay. May ibibigay din siya. I will give you this world. Only if you worship and serve me. Ay, paano pag may ganun sa atin? Bibigay ko sa'yo yan. Basta, talikuran mo na yung faith mo. Magpapa-counsel ka pa ba? Bishop, hindi ko po alam kung sa Holy Spirit. Let us be wise. If that will drive you away from God, that's not the Holy Spirit. But if it will lead you closer to God, that is the Holy Spirit. 1:14-16. Come on, everybody. Yan ang pinakamaganda. Na ang tulong na ibibigay sa atin ng Panginoon ay magpakailanman. Hindi lang yung temporary. May kaibigan tayo. Lagi ba silang available whenever we need them? No. Di ba? Magchat-chat ka sa best friend mo, kaya sa kaibigan mo, hindi online, bibidyo call mo, hindi sinasagot.
Buti na, andyan si Holy Spirit. To be our comfort forever and ever. So I hope this encourage you to really be blessed sa binibigay ng Panginoong Jesus. And another thing, to lead us in the truth. Ay, nako, grabe ang mundo. Punong-puno na ng pandaraya. Hindi mo na nga alam kung ano yung totoo eh. Di ba? Kahit sa pera, sa iba pa parang talagang isang hibla lang ng buhok yung kaibahan. Pero may katotohanan at may peke. Pero sa Panginoon at ang banal na Espiritu, dinadako niya tayo sa lahat ng katotohanan. John 16 verse 13, He is called the Spirit of Truth. When the Spirit of Truth comes, ano pong gagawin? He will guide you into all truth. He will not speak on His own. But, ayun. Ayan ang isa pang magandang responsibility and tulong ng banal na Espiritu. Tinutulungan niya tayo malaman kung ano yung totoo sa mundo na punong-puno ng confusion. And isa pa, ang role ng Holy Spirit na sumasa atin, kinoconvict niya tayo sa ating mga kasalanan. So lahat tayo may konsensya, pero yung binubulungan tayo ng Holy Spirit na mali ang ginawa mo, humingi ka ng tawad. Sino rito yung ganon? Yung mali yung ginawa niya tapos hindi siya makatulog kasi may conviction sa kanya na kailangan niyang itama yung ginawa niya. O kaya kailangan niya ng magbago, masyado niya ng waste yung buhay niya. Saan yun po yun galing? Ito po ay tulong at bulong ng banal na Espiritu. Sige, basahin nga natin. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. Wala na akong kasama. At ipapakita rin niya na hatulan sila ng Diyos. Ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. Ipapakita niya na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi niyo na makikita. Ipapakita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. So ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para malaman natin yung mga mali natin. Meron ba rito nakaranas na 10 years ago? Meron siyang ginawa. Pero ngayon may nare-realize siya na parang sinasabi ng Holy Spirit kahit 20 years ago man yan o 10 years ago, kung kaya mo itama o tuwirin, itama mo. Meron ba nakaranas nun? Halimbawa, may naalala siya. Pero bata pa niya yung ginawa eh. Pero hindi niya kasi naitama yun eh. Wala. Ako, maraming beses nangyayari sa akin yun. Ewan ko, bakit mga pagkakataon sa buhay ko na nagpa-flashback sa isip ko, tapos parang hindi tama yung nagawa ko. And then luluhod ako. Lord, naalala niyo ba? Parang sabi ni God, siyempre alam ko lahat. Lord, naalala ko, ganito, ganyan, no bata ako. Patawarin niyo po ako. Pagkatayo ko, may maalala na naman ako. Lulod ako. Maganda yun, para ma-recognize natin yung mga pagkakamali natin at hindi na natin uulitin. Kaya maganda yan. May mga konsensya pa tayo. May konsensya pa ba kayo? Wala na. Wala na ata eh, no? Alagaan natin yung conviction ang ano. Kasi ito isang beses na pinatigas mo yung puso mo, masasanay yan eh. Naalala ko yung, ewan ko kaninong vlog yun, kila Tim Kramer ata yun sa relationship na don't get used to space. Nung sinabi niya don't get used to space, dahil na sa mag-asawa, is halimbawa, meron kayong girian, tapos you'll get used to space na hindi kita papansinin na isang araw. O sige, walang pansinan. Tapos, nilipas isang araw, 2 araw na kayo hindi nag-uusap, 3 araw, hanggang sa susunod na away nyo, kaya nyo nang umalis ng bahay, doon kayo matutulog sa ibang bahay. Kasi nga, inis kayo sa isa't isa, hanggang linggo na, hindi pa rin kayo nag-uusap. Bakit? Saan nagsimula? So, umpisa pa lang, pinatigas na natin ang ating puso. Kaya kapag may conviction sa atin ng banal na spirito, mas maiging sundin natin yon. Kahit parang ayoko mag-sorry, ayoko makipagbati. Pero isipin po natin, hindi naman pinoprotektahan yung sarili natin eh. Ang gusto ng banal na spirito, ang gusto ng Diyos maging malambot ang puso natin para yung malambot na puso, yun yung puso na pinagpapala niya. Pag tumigas na yung puso natin, nabasa ko doon sa aking devotion in Matthew, that's the time. And when people harden their hearts,
They started na yung kanilang mata hindi na nakakita, ang kanilang tenga hindi na nakakarinig. Hindi ito literal pero ito yung sinabi ng Panginoong Jesus kung bakit siya gumagamit ng parables sa mga tao. Because in hearing, they do not hear, seeing, they do not see. Because they harden their hearts. So ganun ang mangyayari pala. Kapag sinimulan nating tigasan ang ating puso, parang magiging manhid na lahat. Wala akong pake kahit nasaktan ko siya, bahala siya sa buhay niya. Hanggang sa lumala, yun ang lumala. Ayun ang ayaw ng Panginoon. God wants that we maintain a soft heart. How? Just listen to the conviction of the Holy Spirit. Kung sinasabi ng Holy Spirit, say sorry, nagkasala, nagkamali ka. Keep short accounts with God. Gawin ka agad natin yan. Huwag nating pagpabukasin pa kasi magsusuri ka rin naman eh. Diba? E di ngayon na para maging malambot ang ating puso. And the next na ginagawa ng ating banal na spirito sa kanyang pangalan, He makes us holy. He makes us holy. Ang Holy Spirit hindi pumupunta sa iyo dahil holy ka. Ang Holy Spirit pumupunta siya sa atin para gawin niya tayong holy. Okay, basahin natin Roma 8:13. Sige po. Sapagkat ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na spirito. Alam nyo, marami nagsasabi, no, kahit sa social media, maraming sinasabi na ito, yung mga itao o kaya ibang Christian, church pa sila. Kaso judgmental naman. Yung ibang mga tao, church pa sila, hindi naman nagbabayad ng utang. Yung ibang tao, church pa sila, pero ganyan yung ugali. Kaya ako, hindi na lang ako nag-church. Napapasa nyo yan? May mga naririnig kayong ganyan na church ka pa, ganyan ugali mo. Ano masasabi nyo? Salamat. Welcome. Sorry. Ano masasabi nyo, guys? Halimbawa, kinompronta ka, Jess. Church ka pa, Jess. Tingnan mo nga ang sarili mo, Jess. Ano sasabihin mo, Jess? Di mo. How can I feel that way? Alam nyo, naalala ko yung kwento sa Bible na may dalawang taong nananalangin. Yung isa, tax collector. Tapos yung isa, saserdote, pare. Naalala niyo ba yung panalangin? Sabi nung saserdote, kwento to ni Jesus Salamat Panginoong Ama, salamat Diyos Ama. Dahil hindi ako katulad nun. Nagnanakaw, hindi ako katulad niya. Sisinungaling, hindi ako katulad niya. Matuwid ako. Kaya salamat dahil hindi ako katulad ng maniningil ng buwis. Yung isa namang tax collector, hindi makalapit sa templo ni hindi nga makatingin sa langit sa sobrang niyang hiya, sa sobrang niyang guilt ng kanyang ginawa. Binabagabag niya yung kanyang damdamin, pinupukpok niya yung dibdib niya, maaari, umiiyak pa ata siya nun. At sabi niya, Panginoon, hindi ko karapat-dapat. Ako ay isang makasalanan. At sabi ni Jesus, sino doon ang mas matuwid na panalangin? Sino doon? Sino doon ang panalangin na tinatanggap ng Diyos? Dahil sa mata ng tao, di ba, nakatingin tayo sa ugali. Buti pa to, hindi nagsisinungaling. Ito, church, ang sama naman na ugali, ang pangit naman na ugali. Pero sa mata ng Panginoon, yun yung mas impressive. At kung ako tatanungin, pag may nakakita akong taong, ba't ganito ugali nito, ang sipag naman sa church, o kaya makompronta ako, sasabihin ko yun. Alam nyo, di ba yung iba ayaw na nga mag-church dahil nga na-open sila sa mga church na church, pero gano'n naman na ugali. But I want to tell them, I want to say to them, they're blessed people. Why? Because they know, that's why they go to church, that they need God. They're not perfect. They have lots of mistake, lots of imperfection, pangit ugali nila, masama sila, kaya tama lang at dapat lang na nag-church sila and there's nothing wrong about that. That's even better than you who are self-righteous, who do not go to church because you thought you do not need one. You do not need to go to church. You do not need God because you're not a bad person. Mas impressive sa Panginoon at mas kalugod-lugod sa Panginoon kahit ganito yung ugali natin. Pero andito tayo sa church kasi alam nga natin na kailangan nating magbago di ba? That's why we are here. Blessed are those who are poor in spirit. Alam nila, Lord, alam ko, mali ako, marami akong pagkakamali. Kaya nga po ako nandito
para tulungan nyo, para baguhin nyo. Huwag tayong magpa-apekto doon sa mga nagsasabi kasi nakaka-discourage yun eh, di ba? Minsan na, o nga, galing kong kumanta, tumadon pa ako kanina sa youth. Uuwi, pagagalitan lang pala ako. Ikaw, patalon-talong ka pa sa youth, nakita kita sa live. Iniwan mo yung mga hugasin. Patalon-talong ka pa. Sasabihin ko sa kanila. Di ba? Ikaw, ano mararamdaman mo? Ayaw mo nang tumalon next time, di ba? Kasi parang, hindi ko to deserve. Okay, siguro naramdaman nyo na yan. So yan, kaya guys, huwag kayong discourage. Isipin nyo na, oo nga, kaya ako nag-church dahil mas kailangan ko ang Panginoon dahil masama akong tao. Di ba? And God's will is for us to be filled with the Holy Spirit. Ang kalooban ng Diyos, hindi ka lang mabigyan ng maliit na portion, kundi mapuno ka ng banal na spirito. Alam nyo, Dexter, pwede pahiram naman ng baso na iniinuman mo ba yan? Yan yung may tubig yan. Papasampulan lang natin, guys. Yan, ito, alam po ninyo, ang buhay natin ay parang baso. Pag sinabing pong kalooban ng Diyos na tayo mapuno ng banal na spirito, ito po ba ibig sabihin ng puno? Hindi. Pero may laman. May tubig. Ano ibig sabihin ng puno? Umaapaw, tsaka nasa, maximum na siya ng lalagyan. Di po ba? Yun yung ibig sabihin ng puno. Thank you, Sam. Ay, sa iba to, Dexter, yan. At gayon po tayo ang ating buhay. Kung tatanungin, nasa inyo ba ang banal na spirito? Nagbabasa ba tayo ng Bible? Nagpe-pray tayo? Yes, yes, yes. May mga portion. Pero kung tatanungin ka, masasabi mo bang puno ka ng banal na spirito? Puspos ka ng banal na spirito? Ikaw, Angelica, masasabi mo bang nagpe-pray ka? Yes. Nagbabasa ka ng Bible? Yes. Ikaw ba'y puno ng banal na spirito? Yung pakaramdam mo, mag-uumapaw ka na? Not yet. Lahat tayo, di ba, masasagot natin, may portion lang ako, pero hindi pa puno. Pero ano yung utos ng Bible? Ano yung kalooban ng Diyos? May portion ba? Hindi. Ang sabi sa Efeso 5:18, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan nyong mapuspos. Ulitin nga natin, lakasan natin, hayaan nyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Sinusunod natin to. Pero ano yung sinusunod natin? Ito, yung wag maglalasing. Hindi natin alam na hindi lang to ang command. Ito rin ay command. Sabi, sumusunod ako sa Ephesians 5:18 na do not be drunk with wine. Huwag daw maglalasing. Praise God, hindi ako naglalasing. I follow the will of God. Pero ano yung will ni God? Hindi ka maglalasing at mapupuspos ka. So if you are obeying this, and if we are not obeying this, we are still guilty of not obeying this. Right? So ang true obedience is we obey this and we obey this. Hindi tayo naglalasing. Susunod natin utos ng Diyos. Utos niya. Hindi to kung gusto mo ha, attend ka. Hindi ganon. Kung may option ka ha, ang utos ng Diyos, mapuno ka ng banal na spirito. Mapuno ka. Utos yan. Hindi yan option. Naintindihan po ba natin? So, yan ang gusto natin. Sa bandang dito, nandito naman ang bagyo. Yung pala yung pakiramdam. Paalis na nga pala yung bagyo. Okay? So, nais ng Panginoon na mapuspos at mapuno ka ng banal na spirito. Yun, ito yung mga pag-aaral natin. Mapuno tayo ng banal na spirito. Bakit? Para tayo magkaroon ng tagumpay in the following choices na gagawin natin sa buhay, katulad ng in choosing a mate. Yan. Napakarami. Ilang tao sa mundo? Ilang tao? 7 billion. Paano malaman na siya yun? Sa 7 billion, sa 7 nga lang na tao, di ba? Alin kaya sa kanila. 7 billion pa. Kaya nais natin na ma-lead tayo ng Holy Spirit at alam ng Diyos. Ito lang masasabi ko wag na wag niyo titingnan yung tao sa present niya. Kasi, ayun lang nakikita mo Hindi mo nga alam kung nagtututbrush siya sa bahay Kasi ang nakikita mo, pag nakita mo na siya, hindi mo alam paano siya kumikilos sa bahay, ano oras na nagigising, ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya, may anger issues ba siya, may mental issue ba siya, and all.
Hindi mo nakikita yan. Sino nakakita niyan? Ang Holy Spirit. That's why it's a command, but it's a blessing to be filled with the Holy Spirit para magkaroon tayo ng guidance in choosing a mate. And maaari, we judge a person na parang, bato, gusgusin, ano ba to? May mararating ba to sa buhay? Kasi nakikita natin yung present eh. Pero ang banal na spirito, nakikita niya yung future. Nakikita niya yung who will this person become? Who will this person become in the future? Kaya, our eyes is deceptive. We want to be filled and be led by the Holy Spirit. Sabi nila, ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa buhay is yung decision mo na sumunod sa Panginoong Jesus. Second important decision na inyong gagawin is the person that you are gonna marry. Kasi, di ba, marriage, it's a covenant, pirmahan, hindi lang siya contract, covenant siya, nangako ka. Katulad ng lagi ko sinasabi, kung may nagtatanong sa akin, ano yung kinakabahan kong aspect nung ako'y kinasal, hindi yung paglalakad sa aisle hindi rin yung message. Yung mangangako na ako sa Diyos. Kasi parang, hindi ko pwedeng hindi tutuparin. Kasi pangako ko to. Wag na lang ako mangangako kung ayaw kong tuparin, di ba? Ganun na lang. Pero mangangako ka sa Diyos, hindi ka lang mangangako sa partner mo Mangangako ka sa Diyos na yun yung makakasama mo sa hirap at sa ginhawa. Kaya, this is hard. This is important. And we need the Holy Spirit to guide us in choosing a mate. Alam ng Diyos ang puso ng tao. Katulad nung nangyari kay Abraham, di po ba? Yung lingkod niya, pinahanap niya na magiging asawa ni Isaac. Ang dami nilang babae na kumukuha ng tubig sa balon. Aling kaya ron? Nalaman niya na yun yung babae dahil siya ay pinangunahan ng banal na spirito. Kaya kung tayo ay mai-inlove at susunod mag-aasawa, wag na wag magdidesisyon ang mata at ang puso. Pati ang isip, limited lang Kahit napakaganda na isip mo sa tao na one day magiging kinto to. Kaso yung isip mo, wala namang power yan Gumawa ka lang ng sarili mong pantasya at imagination and how you wish na ito'y mangyari. You want to be guided by the Holy Spirit. The Holy Spirit knows the past, present, and future of us all. And in choosing a course, na isa ring, alam ko, yung mga kabataan, talagang struggle nila. Ilan ba ang kurso sa mundo? Bachelor of Science pa lang Ilan na Arts. Diba? Ang dami na. Alam ng Diyos, yung destiny natin, pati yung capability natin. Ilang mga kabataan ang gumraduate sa kanilang kurso na hindi naman talaga nila gusto yon at saka hindi nila na-maximize yung capabilities nila. Meron ba rito magde-decide para sa kanyang kurso o graduate na lahat? Can I see the hands? Hindi pa college. Okay. Sino pa? Ayan, si Kael at ilan? Okay. So, you have a decision on your own, right? Ito yung gusto ko maging. Pero di ba minsan yung gusto natin nagbabago. Bukas, iba na naman gusto natin. We want to pray, right? We want to be guided by the Holy Spirit. And then next is in choosing a career. Yan, sa career kasi, guys, andyan yung environment, influence. Sabi nga nila, mas makakasama mo pa nga yung tao mong katrabaho kaysa yung kasama mo sa bahay. Ilan ang oras na kinokonsume ng work? 8 hours. Halimbawa, may kapatid kayo, may kapatid ka, Arlo, nag-work ka. Halimbawa, kay Nani Mira, ano yung mas maraming time? Sa trabaho o yung mag-uusap kayo pag-uwi? Trabaho, di ba? Alam naman din na kayo matulog para makonsume yung 8 hours na mag-uusap kayo. So, syempre, pag uwi nyo, usap, kain, uwi na sa kanya-kanyang bahay. Tapos, bukas, papasok na naman. Kaya maganda at mahalaga na alam natin yung environment na papasukan natin. Dahil, alam nyo, pwede rin maano yung pananampalataya. Pwede ka mapalapit sa Diyos, tsaka pwede ka rin mapalayo sa career. Matindi ang influence. Matindi ang power ng influence inside the career. Lalo na kung mabilis tayo madala ng peer pressure, kung may mga nagiinuman o kaya gulong-gulo yung iba sa mga identity na one day you'll find yourself na nakukonfuse na rin ako Because of the influence.
better be careful and ask God to lead you. Lord, san po ba ako mag-apply? Bigyan niyo po ng kapayapaan. Kung hindi po ito para sa akin, gumawa po kayo nawa ng paraan para aking malaman ng maliwanag kung ito ba ay para sa akin. So we can only be led. Tayo may papapangunahan ng banal na spirito only if we take a step with Him every single day. So ito po yung in Galatia 5:25, dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na spirito, magpatuloy tayo sa patnubay nito. How can we be filled and be led by the Holy Spirit? Start now. Start today. Take a step in following the Holy Spirit. How? Ito, give your prime time to God without any distraction. This is where we're gonna start. If you sow to the flesh, sabi sa Bible, you will reap corruption. If you sow to the Spirit, you will reap eternal life. Huwag po tayo mag-expect na tayo ay mapapangunahan at tayo mapupuspos ng banal na spirito kung ang lahat ng kinokonsume naman natin ay tila mga basura. Di ba? Kung ano-ano yung mga pinapanood natin, kung ano-ano yung mga entertainment natin na hindi maka-Diyos, nakakasira pa, doon natin binubuhos yung ating oras. But you want to be filled by the Holy Spirit, that's not gonna happen. So take the first step. Give your prime time to God without any distraction. Like reading His Word and pray. We read the Bible, we pray. But a lot of time, in my experience, my prime time is morning. Yung talagang mga madaling araw. Yun yung nararamdaman ko at naranasan ko sa buhay ko. Pag ako nagde-devotion ng 8, 9, 10 hapon, I'm distracted. Kasi parang, ay, may niluluto pala ako. Diba? Ay, ano ba, kinakausap ako ng asawa ko while I'm reading the Bible. So nawawala na yung complete focus. So parang, kumbaga ako gusto ko mapuspos, pero there's so many things na ang dami ko nang kailangan gawin eh. So kailangan kong gumawa ng paraan, kailangan kong gumising ng maaga-aga, madaling araw, na lahat ay tulog pa, wala pa akong ibang gagawin, kundi mabibigyan ko ng attention at focus yung pagbabasa ko ng Bible without any distraction. That's the point of giving your prime time to God. Iba-iba tayo ng prime time. So what do you think? What do you think is your prime time, Sarah? Morning. Obey. Okay. Darlene, evening. That's why, hindi ko sinasabi sa inyo na same. Give your prime time to God. Read His Word, pray without any distraction. Sino rito nagbabasa sa cellphone? That's so hard, di ba? Lalo na kung may mga notifications yan. Babasa ka ng Bible, tapos may bumaba. Kung iPhone ba yon, di ba may bababang notification, so i-click mo. Halimbawa, may Bible na lang, may ads pa. Ano ba yan? Mag-subscribe ka. Ha? O, may nag-chat. Di ba may mga bubble yon, bilog-bilog? Wala na. Makikita mo na sarili mo. Kanina nagbabasa ka, ngayon nasa TikTok ka na. Okay? Nga mahirap. Gawa natin ng paraan paano tayo makapagbigay ng whole attention. Si Jesus, in Isaiah 50, sabi po, tinuruan ako ng Panginoong Diyos kung ano ang sasabihin ko para mapalakas ang mga nanlulupaypay. Ginigising niya ako tuwing umaga para pakinggan ang mga itinuturo niya sa akin. Nagsalita sa akin ang Panginoong Diyos at ako'y nakinig. Hindi ako sumuway o tumakas man sa Kanya. Early in the morning, nababasa natin yan sa New Testament. Si Jesus, di ba? Madilim pa lang, He's on the mountain, hills, all alone. What is doing? Praying, being alone with God. At may mga pagkakataon sa evening, di ba? Sabi niya sa disipulo niya, sige na, sumakay kayo dun sa bangka. Magpe-pray muna ako rito. Kaya nga pagkatas niya mag-pray, di ba? Sinalubong niya yung disipulo niya, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Binibigay niya yung prime time. When he's alone, especially si Jesus, ang daming sumusunod sa kanya. Ang daming distraction sa buhay natin. Bigay natin yung prime time sa Panginoon. You will see the difference. The way you think,
the way you feel, everything will change. Magiging stable ka. Yan naman yung pangako ni God eh. Kapag tayo nakinig, sumunod sa kanyang salita para tayong bahay na matibay, hindi tayo mabubuwag. Kung gusto natin yan, hindi na nga natin nasusunod, hindi pa tayo nakakapakinig ng buong atensyon. Gibang-giba na talaga. Sa pakikinig pa lang, sirang-sira at talagang sablay na tayo. Makinig at sumunod. Para magkaroon ang buhay natin maging parang bahay na matibay. So first step muna, ako ba'y totoong nakikinig? Yung wala talagang distraction, hindi talaga mawawala sa isip ko yung Bible kasi nakapokus. And another thing that we can do, to start a day following the Holy Spirit, you sing and listen to godly songs. You start singing, random lang, kumanta ka. Kung ayaw mong random, magkaroon ka ng collection mo ng praise and worship. Ano kaya kakantahin ko ngayong araw? Lalakad ka sa work, kumanta ka. Kung ikaw ay naglalakad, kumanta ka. Kung ikaw ay nasa bus or LRT, magpatugtog ka ng mga worship songs. Nararamdaman nyo, nagbabago ka agad yung timpla ng katawan nyo. Pag nakakarinig tayo ng mga, halimbawa, complain ka ng complaint sa buhay, pakiramdam mo, lahat na lang kulang, tapos pinlay mo yung, give thanks with a grateful heart. Parang nagiging, ganun tayo, di ba? Lord, thank you. Tsaka, hindi mo alam, pag kumakanta ka, nag-give thanks ka na. Kasi, you own the music na eh. Inaangkay mo na yung kanta eh. Hindi na si Don Mowing kumakanta nun. Ikaw na yung nag-give thanks. Okay? Do that. Ephesians 5:19, sa pagtatipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ano ba yung mga pinapakinggan nating kanta? Salamin, salamin, salamin. Ang inag ng panahon. Ano ba? Ano yung mga pinapakinggan ng kanta? Ano yung gusto niya kanta? Ikaw, yung ating newly youth. Kael, happy birthday ah. Ikaw ay 13 years old na pala. Ano yung music na lagi mong pinapakinggan? Oo, kasi inuutusan ka. Ha? Ano yung favorite mong song na godly? Give thanks. Sample nga. Give. Kinanta ko na eh. Give thanks. Yun na yun. Tinapos na ni Kyle. Give thanks. Yan. So, ganun po tayo. Sing the favorite song. Darlene, favorite Christian song? One way? Bawat sandali. Okay. Mamaya pipirmahan ko yung ano. Sam, favorite. Sam, kumakanta ka. Ano yung favorite mong kanta? Bukod sa, alam ko may kinakanta to eh. Ashes to Beauty. Okay. Naiiyak na siya eh. Sabi pa lang eh. Arlo, ikaw, favorite song? Goodness of God. Brian, favorite song, Brian? Please, please. Wala tayong time. Pag Silent Night. Wait lang, grabe kayo. Brian, ano favorite mong kanta? Ano yung bagong kanta ngayon? Ano yung pinlay kanina? Kantahin mo na lang kung di mo alam yung title. Sino? Si Antoinette. Yung kanina. Turn it up. Turn it down. Tagalog. Ano yung kinanta natin kaninang Tagalog? Ano yung kinanta kaninang Tagalog? Ano yung kinakanta mo? Tagalog. Kapangyarihan mo? Yon? Yun nga? Okay. Okay ka lang. Okay. Sing godly song. Ilista nyo yan. Favorite songs nyo. And next is you can only be led by the Holy Spirit if you are in motion. Halimbawa, yung bola. Mapapupunta mo lang yan sa kaliwa at kanan. Once na, gumalaw na yan. Minsan kasi, ang inaantay ng Diyos, tayo kumilos, humaksyon. Si Apostle Pablo, kaya siya laging napapangunahan ng banal na spirito because he is moving in motion, following God sa missionary. Hindi siya nandun lang sa Jerusalem, nagpe-pray, saan kaya ako? Saan kaya ako? Saan kaya ako? He's going. Di ba? Nandun siya sa barko.
Doon sa hinihinder ng Holy Spirit, pag sinabi, huwag ka dyan pumunta, dito ka pumunta, nasa motion, mas madaling paggalawin ang sasakyan tsaka ang bagay kapag umaandar, di ba? Ganon din tayo. Take a step, follow God. And lastly, avoid things and activities that grieve the Holy Spirit. So para mapangunahan tayo ng banal na spirito, lumayo at iwasan natin yung mga bagay na ayaw niya. Ano ba yung ayaw niya? Bigay nga kang example. Sin. Okay, Ephesians 4:30. Huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na spirito ng Diyos. Sapagkat ang banal na spirito ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siyang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Kaya nga inihalin tulad ang banal na spirito sa kalapati. Dahil ang kalapati kapag ginanon mo, ano mangyayari? Lalo bang lalapit sa'yo? Lilipad. Kaya siya inalintulad sa kalapati. Pag ganun ang ginawa natin sa Holy Spirit, we keep doing things that God does not like, na kinalulungkot ng Diyos, nililisan. Katulad nga kay Haring Saul, lagi siya nagkakasala, binibigyan siya lagi ng opportunity, maraming pagkakataon. Nilisan na siya ng banal na spirito. O kaya ito yung dangerous thing. Kapag nililisan tayo ng banal na spirito, may ibang dumadapo. Guys, walang neutral sa mundo. If you are not for God, you're against God. If the Holy Spirit is not in you, then there's another spirit. Do you want that? No, we want the Holy Spirit in us. So sa ating mga responses and actions, we are driven closer or further away from the Holy Spirit. That's why what we want is to do things na mas lalo tayong mapapalapit sa banal na spirito at hindi niya tayo lilisanin. So let's have a short prayer. Lord God, we are never alone dahil pinangako nyo na hindi kami magiging orphans. You will be with us and the best part is you will come into us, guiding us, leading us. That's why if we are never alone, then we will never be lost, we will never be forsaken. So help us, Lord, na lagi namin gawin ang mga bagay na kinalulugdan nyo at wag namin gawin yung mga bagay na magbibigay ng kalungkutan sa inyo. Nais namin maramdaman ang hindi lang ang banal na spirito, kundi ang kapuspusan ng banal na spirito. As we do these steps, we trust that you will fill us with your spirit. In Jesus' name, amen. Amen. So, tonight, we want to welcome Kael dahil sa kanyang official youth and because of his birthday. Kaya wag muna kayong uuwi, guys, dahil merong treat and snack si Kael sa atin.